Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling mabuo ang unit team para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Marcos, ano na naman yan? Unit team na naman tayo. Hindi, ako Marcos, hindi ko naman kayo inaano, ha? Pero eto na naman tayo sa unit team. Alam mo lang ang palpak, yung una. You keep on doing the same things, expecting a different result. Anong tawag doon? Wala nga nangyari doon sa unit team nyo. Di ba nagkagulo-gulo? O eto na naman, unit team na naman. Wala na ba kayong gagawing maayos sa bayan? Kung hindi, wala na ba kayong maayos na plano kung hindi unit team, magkaisa? Ni hindi nga to-make up yung programa ninyo. Kayo ka magkapatid walang unit team. Unit team pa kayo dyan. Ang kukor ninyo. Layo ng Pangulo na maisulong ang mga programa o plano ng pamahalaan kabilang ang pagsugpo sa kagutuman sa pamamagitan ng suporta ng mga kaalyado sa lehislatura. Naniniwala si Pangulong Maayos ang kagutuman sa mga kaalyado sa legislation na lang, English. Pambihira? Realistic ba yun? Yun ang plano nyo para mapababa ang presyo, yung pagkakaisa. Wow. Marcos na sa pamamagitan ng pagkakaisa ay mareresolba ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Mga Pilipino, pag kayo naman naniwala pa rito, talagang mga budol-budol kayo. Natatawa ako dito, pambira. Really? Ang solusyon sa problema ng mga Pilipino pagkakaisa? Here we go again. Yan yung litanya nyo nung eleksyon. May nangyari, wala. Ano sasabihin nyo? Hindi nyo papapasukin ng EDCA gaya nung litanya nung yung eleksyon. Nung nakaupo kayo, may EDCA. Pambira. Ano naman kasi nungalingan yan? Wala ba kayong konkretong plano? Specific? Eto na naman tayo sa generic na solusyon. Halimbawa, kunwari ako may pamilya. Mga anak, itatawid ko kayo sa hirap. Tatapusin natin ang gutom. Daddy, paanong solusyon? Basta tayo magkaisa. Baka dapat siguro batukan ako ng mga anak ko kung gano'n ang solusyon. Pambihira naman. Tatay, bukas hindi namin alam ang kakainin namin. Ang plano mo magkaisa. Bukas wala akong pambayad ng matrikula. Yung PLDT, tawag na ng tawag. Hindi na ako maka-TikTok. Puputulan na tayo ng internet. Tapos sasabihin mo sa akin, solusyon mo magkaisa. Pambira naman niya. At tayo ba naglulukuhan? Yung ganung ang rason hindi uubra sa pamilya Doon pa sa malaki na komunidad, bansa. Ano ba talaga tayo? At saka alam mo, yung magkaisa na yan, hindi na nga umubra. Marcos, I'm telling you straight, hindi ako sa nagmamarunong. Pero pakiusap naman, huwag nyo isalalay ang gutom, ang problema ng Pilipino, diyan sa generic solution. Magkaisa. Kahit siguro yung mga sumusuporta sa inyo, hindi maniniwala Tanggalan mo ng budget yung mga yan. Tapos sabihin nila sa pamilya nila, anak, nawalan ako ng trabaho. Basta magkaisa lang tayo, ha? Pambira. Ako, babiyahe. Pupunta ako ng Amerika. Pupunta ako dito. Manunood ako ng concert dito. Anak, kapit lang kayo. Basta tayo nagkakaisa. Solve ang problema. Grabe. Ang bihirang pagkakaisa yan, oo. Umisip naman kayo. Yung solusyong pang presidente.
Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay ano ang pangarap mo? Anong Ano ang pangarap? pangarap mo para Ano daw pangarap niya bago siya umupo? Anong tanong sa kanya? Anong sagot mo, President Marcos? sa Pilipinas? Hmm. At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple Yeah, maganda yun. Yun, okay ako doon. Tama yun. Alam mo, yan lang masolusyonan mo. Sinasabi ko sa iyo, President Marcos, yan lang ang masolusyonan mo. Mamahalin ka ng Pilipino. Gaya ng pagmamahal ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Yan lang, kaisa-isa. Pero pag hindi mo nagawa yan, ang dami mong kaaway. Ang hirap kaaway ng gutom, pansinin nyo. Mas madaling kaaway yung mga mayayaman, ha? Yung gutom, ang hirap kaaway niyan. Kasi lahat gagawin yan, makakain lang. Kaya illegal, kaya ano pa man, gagawa ng paraan yan. O, tama ka doon. O, sige, tuloy. lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. O, sige, kapala. We have not yet reached, we have not yet Baka may komisyon. Sige. achieved that aspiration. Pag kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So, Yan, mabigat yun. O, bubuin ulit natin. Siyempre, kailangan natin i-formalize dahil may political cycle. So, ibig sabihin, sa bibig niya mismo, inaamin niya, hindi epektibo yung magkaisa nila. Yung unity nila hindi magkaisa. Bubuuin ulit natin. May political cycle. So para sa kanya, talagang, kayo nga ni Sara, hindi kayo nagkasundo eh. Kayo nga magkapatid, di kayo nagkasundo. And here we go again. Iaasa natin ang problema, ang gutom ng milyon nating kababayan. Baka kasi hindi nila na-experience to eh. Malamang hindi nila na-experience to na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng susunod mong kakainin. Posible bukas hindi ka na kumain. At anong solusyon? Bubuuin nyo yung unit team. Pag tiningnan ng taong bayan, hindi nga epektibo. Lalo tayong nagutom. Meron pong statistics niyan. Tumaas ang kagutuman. Nilabas po yan. Tumaas ang kagutuman ngayon. Saan napunta yung inyong sinasabing unity team? Hindi nyo maaasahan ng taong bayan sa ganyan, President Marcos. Ako I'm with you. Kasi gusto kong talaga makakain ng mga Pilipino. Kaya nga sabi ko, tama yung solusyonan natin ang gutom. Yun lang ang masolusyonan, malaking bagay yun. Pero yung way, hindi ako agree. Unity team na naman. President Marcos, nasunog na kayo dyan eh. Nasunog na po kayo dyan. Hindi umubra. And then yan, paulit ang rason nyo. Malabo yan. bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity team. Well, anyway, ewan ko sa inyo kung magpabudol kayo. But as for me, kita ko naman. Backup naman tayo. Meron pa silang nilabas na tumaas nga yung gutom. But don't believe me. Yun naman lagi ko sinasabi. Huwag kayo maniwala sa vloggers. Huwag kayo maniwala sa media. Huwag kayo maniwala kay Coach Oli. Do your own research. Sa mga mahihirap nating kababayan, siguro naman, ramdam nyo yan by experience. Kung kayo naman ay hindi masyadong mga kababayan nating mahirap pala. Yung mga kababayan nating mahirap, siguro naramdaman nyo yan by experience. Doon naman sa mga medyo may kaya, meron namang dyan eh. Meron namang research about dyan. Meron namang statistics na nilabas na pinapatunayan yung mga sinabi ko. No? Pero hindi na lang, tumingin-tingin ka na lang sa paligid. Obvious naman. Diba? Tanong nyo na lang sa mga OFW, tanong nyo kung mag-anak ninyo. Di ba? But anyway, you counter-check. Yan ang lagi ko sinasabi. Do your part then. Counter-check nyo kung totoo ba yung sinasabi ko.
Sabi ni Wildflower, patunayan niya muna na malinis siya sa droga para maniwala tayo sa mga sinasabi niya. Ayun po. Kaya po may point po yung drug test eh. Ito, komentaryo to ni Wildflower. May punto po yung drug test. Kasi pag yung taong bayan, walang tiwala doon sa kanyang kalalagayan kung siya ay nasa tamang kaisipan at wala sa impluwensya ng droga, again, hindi natin pinagbibintangan si Marcos. Pero kailangan convincingly in a credible drug test, mapapatunayan niya na siya ay talagang nasa katinuan. Kasi nga, may question na doon at hindi hinaharap yung bagay na yan. So, hindi natin masisisi rin ang taong bayan, just to be fair, no? May punto naman eh. Kaya ako, I'm really for the drug test. Kampi nga ako kay Marcos para mapatunayan mo na talagang hindi ka na gumagamit eh. Kung sakali mang gumamit ka dati, tapos naman na yun. Okay? Hindi po tayo nagbabintang kung gumamit siya dati or hindi. Kaya lang, meron nang sinabi kasi ang dating presidente na dapat yung malinis yung inyong pangalan. Diba? And that is the only way. Kahit anong sabihin ng mga kaalyado niya sa Kamara, sa Senado, wala na, hindi maniniwala ang taong bayan. Come to life, maraming salamat, nagpa-member siya. 1-month member na. Feel ni BBM, malapit na siyang ma-impeach. Kaya unity team na naman. Pwede, may punto to si Come to Life. Very, yan ha? Kasi, ito ay nagmimistulang loyalty check. O, sino pa ba yung kaalyado ko dyan? O, buuin natin ito. Kasi baka yung mandato kong 31 million, wala na dyan. Kasi karamihan ng 31 million na yan, ang loyalty talaga niya nasa Duterte. Ngayon nagkakaroon ng ganun, malamang dyan, malaking porsyento ng 31 million wala na sa kanya. So anong gagawin niya? Yung mga nakaupo, yung mga may political influence, kailangan niyang buuin. Kasi baka mapatanggal siya.